What's up mga kahusay? Nakita ko siya from ground up talaga. So doon ko nang nakita na parang ayaw ko ng ganitong buhay, ayaw ko ng ganung buhay. Doon ako unang na-discover na since business course na rin ako, doon ako na-open up sa business. Ano lang talaga kasi ngayon may mga stereotypes kasi sa network marketing ngayon na hindi maganda kasi may mga ibang company na parang unethical yung ginagawa nila. True. Yes. Pero in reality, talagang pwede kang kumita talaga Totoo. doon. Tsaka legit talaga yun. Yes. Legit yung business model na yun. Tama. Mali lang yung ibang ginagawa ng tao. Huwag yung sisihin Yes. yung network marketing itself, kundi yung mga taong gumagawa ng mga unethical. Yun Totoo. yung mga nagsisira sa industry. Tama. ngayon. Lalo na kung legit yung business. Tama. Kasi una mong titignan dyan bago ka sumali, dapat legit yung business. Meron talaga silang binibenta na products. Kasi doon sila kikita. Pagka kasi wala silang binibentang products, bro. Yun. Yun yung talagang... Mag-isip ka na. Tama. Wag ka na sumali. Sinasabi na namin sa inyo. Oo, tama. Kasi yun, sigurado, baka makulong ka pa. Yes. Oh, kasi kasama ka sa ng scam. So tama yung sinabi mo, Steve, no? Hindi lahat ng network marketing is mali o Yes. masama. Kasi ngayon, kumakalat yung isa, yung kahuig mo. Kumakalat ngayon na, di ba, scam daw siya or what. Ako, hindi ko alam kung anong company ang sinalihan niya. Hindi ko na-research. Pero I'm sure na kung ni-research natin yun, makita natin na legit na may products naman, may binibenta sila, di mo masabing scam yun. Yes. No? So, it is what it is. Ano lang kami, this is real talk, guys. Yeah. Siyempre, ayaw naming i-sugarcoat din. Kung totoo na legit, sabi natin legit. Diba? So, that's how I'd like to, to discuss and, kumbaga, to live my life based on the absolute truth. Tama, Yes. tama. Ano ngayon yung ginagawa nyo sa mismong agency? Let's shift into it. Okay. Okay. Ano yung ginagawa nyo ngayon mismo sa company mo? Ilan na ba tao mo? Okay, gets. Okay. Sige, sige. Kwento mo naman. Sa agency namin, meron kaming digital marketing agency which is yung Skiba, yung pangalan nun. So, yung ginagawa namin is more on creatives. Naghanap kami ng clients international tapos nag-offer kami ng service sa kanila. Creative services like video editing, sa graphics design, and then social media management. So, yun yung mga service na in-offer namin. And right now, meron na akong 5 editors sa team. Tapos, may mga appointment setters din ako para sa sales team namin. And yun, okay naman. Going well naman yung business na ginagawa namin. Hindi man siya ganun pakalaki. Pero yung mga tao naman, yung mga editors ko naman, okay naman sila. Compensated sila ng tama. And then yung clients naman, nabibigyan sila ng results. Kasi hindi naman, may isang client kasi ako na more than 1 year na kaming nag-work. Wow. So, technically, hindi naman siya mag-stay dun sa amin, sa team namin. Actually, naging partner ko na siya. Wow. So, hindi naman kami magiging partner kung hindi nag-work yung ginagawa namin. So, yun, right now, okay naman. Okay naman. Ayun. How do you, follow-up question ako, bro. Sige. Paano kayo nagli-lead generation? Do you do cold outreach o cold DMs? O nagpo-push out ba kayo ng content? Nagso-social media ka? So how do you get leads? So, yung sa lead generation namin is more on cold outreach talaga kami. Cold outreach through social media. Social media outreach. Tapos, ngayon medyo nag-i-email din kami konti. Pero sa mga freelancing sites, may nakukuha pa rin kami doon. Sa mga freelancing sites right now. May holy grail din kami doon na pinagkukuhaan ng clients talaga. Pero right now kasi medyo nag-lay low kami doon sa pag-outreach kasi nag-focus kami doon sa business ng naging partner ko kasi kinuha na kaming creative army. So, gino-grow namin ng business. Parang pinapalaki namin yung revenue. So, And then revenue share din kayo sa kanila. Opo. And then din kasi, parang sa akin kasi, mas okay ng konti yung client mo, basta premium, para less work, Yes. less Tama. sakit sa ulo. Totoo. Tapos compensated pa rin kayo ng maayos. Tama. Hindi naman ako nag-goal na marami akong clients for the sake lang maraming clients. Yes. Para sa akin, kahit isa lang yung clients ko pero malaking kinikita, okay na ako dun. Yes. I agree. yun. Alam mo, kung minsan yung mga clients pa na maliliit at maliliit magbayad, sila pa yung masakit sa ulo. Totoo. Sila pa yung demanding. Totoo, demanding, ang hirap sa singilan.
Tapos medyo, ang tawag dito, yung gusto kang kontrolin. Yes. Yung gano'n, micromanage. Micromanage. Gusto kang micromanage. Oo. Totoo yan. Totoo yan. Kung sino pa yung konti magbayad, sila pa yung daming gusto. Di ba? Napakadaling kausapin ng mga malalaking mga whale na client. Napakadaling kausapin, napakabilis sila magbayad. Bakit? Kasi ang pera sa kanila, tool lang eh. Doon sa iba kasi, sa medyo hindi pa nakaka-breakthrough. Ang problema naman nila is kailangan every second counts. Di ba? Pansinin nga. Kailangan makabayad to. Kailangan lumago muna yung business ko bago ko ganito. Tama, diba? tama. Totoo. Watch the full podcast on YouTube.